Dahil daw sa hindi magandang karanasan sa sariling ina, itinakas umano si Liza ng kanyang kalipin mula sa Bulacan papuntang Negros Oriental. Pero sa kanilang biglaang pag-alis, naiwan ang kanilang 10 buwang gulang na anak. Makapiling pa kaya ni Liza ang kanyang baby? Noon pa man, hindi raw pabor si Liza sa relasyon ng kanyang anak na si Liza at kinakasama nito na siyang ama ng kanyang 2 apo. Lagi po sinasabi sa anak ko na iiwanan niya. Kasi yung lasinggero yung lalaki na yun, kaya ayoko dyan eh. Ang pinapaalis ko talaga yung lalaki. Hulyo nitong taon, dumulog si Liza sa resibo para mapauwi si Liza. Itinakas daw kasi ng lalaki ang kanyang anak, kasama ang panganay niyang apo. Makabalik sana dito yung anak ko at yung apo ko. 3 buwan na rin hindi ko sila nakikita, nakakausap. Tuwing gabi nga, kinakabahan ako pa. Baka mamaya may nangyayari doon na hindi ko alam. Ang layo-layo ng pinagdalan. Masakit daw sa loob ni Liza na maging ang kanyang 2 taong gulang na apo isinama sa Tanjay City, Negros Oriental. Simula nung baby, ako na nag-alaga na hanggang naging 2 taon. Hindi ko alam kung anong tsura ng bata na yun, kung hindi mo lang pinapakita sa akin kahit video call, hindi. Paniwala pa ni Liza, hindi raw kaya ng kanyang anak na magdesisyon para sa sarili at mag-alaga ng bata. Hindi pa naman sanay dun sa nanay niya kasi ako talagang nag-aalaga dun eh. May pagkaisip bata. May desisyon na hindi niya pinag-iisipan. Naiwan sa pangangalaga ni Liza ang 6 na buwang gulang na bunso ni Liza, kaya panawagan niya sa kanyang anak. Anak, umuwi ka na rito kasi isang anak mo rito nangangailangan din ng kalinga ng isang ina. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel